Morning. Good morning. Good morning. Kape tayo. Nakachika lang ako sa'yo. Kaya tara na, tayo na mag-chismis, chikahan. Siyempre, alam mo magandang trabaho sa bahay. Nabuhay ko kundi mag-chismis sa'yo. Siyempre, wala ka na trabaho dito eh. Dito na ako lang sa bahay. Siyempre, wala akong makachismis at wala makachika ng ano. Kasi nga naman nasa trabaho na, mga dati kong katrabaho. Kaya ang ending, ikaw ang kachismisan ko. Oo, kayo ang kachismisan ko dito sa cellphone. Ay, naku, bakit hindi ko magawa ng ganito? Pero ngayon kailangan, di ba? Kasi alam ko hindi ko kayo kilala. Kaya mag-chismisan tayo. Kung i-chismis mo ako, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman ako mayaman, hindi naman ako sikat para magaganyan. Kachika lang ako kasi wala akong magawa. Diday. May naalala lang ako, Diday. Kasi nakita lang kasi ako mga nakaan. Tawag doon, nakita ko sa video dati na merong palibing, kasi palibing yung kabaong ba, kahit may bagyo, kasi talagang binabiyahe, nilalakad talaga kahit baha. Yun ang maganda rin naman talaga yung mga ganyan, kasi kailangan pa rin natin na i-ano siya para makarating na ng direksyon ng ayos, para sa atin lahat, maging safe na rin lahat, kasi nga bagyo. Nalala ko lang kasi yung sa tatay ko, nanay ko dati nanay, sa mama ko. Hindi ko alam mo, kasabihan kasi nila ito dati, hindi ko kasi alam na nangyari dito, kasi noon, kasi nga, parents ko, tsaka dalawang kapatid, kasi 2 months, 3 months, yung mga 3 months, magkakasunod sila, dalawang kapatid, tapos parents ko. So, diday, alam mo, hindi namin alam kung anong nangyayari, kung malas na itong bahay na to or ganito, ano bang nangyari sa buhay namin, ganyan. Tapos, nagulat kasi kami kasi buwan lang ang pahinga, ilang buwan lang, may patay na naman sa amin. Oo, naluloko talaga ako sa ano, hindi ko alam bakit ganun nangyayari. Ngayon, yung sa nanay ko ang pinakahuli, ang pinakalas, kasi ang una, kuya ko, tatay ko, kapatid kong bunso, tsaka yung nanay ko yung pinakahuli. Akalain mo sa 2 taon, sunod-sunod na sila, 4. Hindi nakakatakot, nakakalungkot, diba? Yung sa nanay ko kasi, siya yung huli noon. Ngayon, yung ililibing na namin siya, diba, inaalis na nga sa bahay bago dalhin simbahan. So ngayon, yung ilalabas na yung ang mama ko dati, ilalagay na sa sasakyan. Ang ginawa doon ng yung nanay ko, yung binuhat siya sa labas ng bahay. Ngayon, hindi ko alam bakit hindi siya sinakay sa sakayan. Di ba may sakayan ng mga kabaong? Yun, hindi agad sinakay yung nanay ko noon. Ang ginawa nila dati, pagkalabas nila ng gate, binaba nila sa lupa. Binaba sa lupa. Yung kabaong ng nanay ko. Hindi ko alam kung bakit, nagtaka din naman ako. Kasi pagkabuhat, akala ko parang sa kabaong, ay sa sakayan ng kabaong, ay hindi ko alam bakit nasa sahig. Tapos maya-maya, tsaka nila inakit uli. Siyempre parang naiyak ko nila. Ay, wala naman ako magagawa. Kasi gusto nila yun. Kasi kasama nun dati yung lola ko dati, tsaka yung mga tiyahin. Yung pagkababa ng nanay ko na nasa kabaong, nasa lupa, medyo ilang seconds lang naman. Tapos inakit ulit siya, tsaka pinasok na siya dun sa sasakyan. Nagtaka ako dati, kasi ang inaano ng mga tiyahin ko dati, ng lolo, ay lola, sabi rin ng mga ibang tao na, para matapos. Parang ganun, para matapos, yung maging, parang hindi, mag-stop na mga ganyang pangyayari sa pamilya namin. Kasi nga, ilang buwan, bago talaga kakanda matay. Hindi sa pag-ano, hindi ko alam. Tapos, umalis din kami dun sa bahay na yun. Umalis kami dun, kasi nga, ang dami kasi nagsasabi sa amin, sige, malas na, ganyan, ganito. Kasi, dumating dito sa bahay na to, nakanta-sunod ang pamilya mo. Yung buwan, may patay na naman. Ano rin kami. Tapos, hindi na, pasalamat naman ng Diyos, umalis na kami sa bahay. Kahit gusto talaga namin umalis. Ayaw talaga namin, kasi okay din naman yung bahay. Kaya, tsaka andun yung mga alaala ng parents ko, kapatid ko, nandoon. Kaso, yun, umalis kami dun. Tapos, ang ending, ano ko ba naman nangyari? Hindi kami makakuha ng bahay. Ilang beses na kami kumuha ng pag-ibig ng bahay. Nakuha kami ng pag-ibig. Lahat kami namamalas sa pagkuha ng bahay. Hindi ko akalain. Kasi nakailang kuha na kami ng bahay sa mga pag-ibig na yan, di pungal na yan. Hindi talaga kami natutuloy. Minsan nasasayang yung mga naging bayad namin dati. Tapos hindi natutuloy na makuha namin ang bahay. Kasi lagi nawawala rin ng mga agency na ganyan, nag-aano ng bahay, di ba? Napasa na namin lahat ng requirements, napasa na namin yung bayad, di ba? May nababayaran muna yung ganun bago kami bigyan ng ano. Diba, sa mga pungal na yan. Di ko alam kung doon, malas kami sa bahay. Di ko alam. Simula nung umalis kami sa bahay na yan, nag-apartment kami, nagpaplano kami kumuha ng mga bahay sa pag-ibig. Di puta. Dahil kami na kakandamalas. Ngayong huli, may kinuha nga uli yung kapatid ko, siya nagbabayad. Ngayon dapat ang pinakabayaran na namin yung pinakamanti na. Pero hindi pa namin nakikita yung bahay. Hindi pa rin natawag yung mga agency, agency. Oo, di ba may mga ganun pag mga may hawak ng mga bahay. Hindi pa namin nakikita. Ano plano nila? Wala silang plano. Hindi ko alam. Madating sa point nga, na gusto kong bumalik sa bahay na yun. Pero ayaw ng mga kapatid ko, bumalik. Tsaka ng mga isang kamag-anak, mga pinsan, mga ano. Ayaw nila na bumalik kami dun. Kasi baka may mangyari na naman daw. Baka mamaya ako na sumunod. Siyempre, di ba sakit ako, na-stroke ako. Sa awa naman Diyos, hindi naman ako namatay. Sa awa naman ng Diyos. Binuhay pa naman ako. Sabi niya, yan, buti balik kayo sa bahay na, hindi ka na tuluyan. Kasi, di ba sa sunod-sunod ang pamilya at parents na namatay doon sa bahay na to. Naku, kahit talagang panamangarap na bumalik doon. Oo, medyo malaki ang pwesto mo doon. Kaso, malas na, mga ganun, nalulok ako. Kaya hindi ko alam bakit napakamalas namin sa bahay. Pag-alis namin sa bahay na yan. Dami kasi naging ano yun dati. Bago ko nakuha yung bahay na yan, sa akin nakapangalan yun. Kinuha ko yun sa pag-ibig din. Hindi ko lang tatapos kasi ngayon, matagal din ako nakabayad doon kasi nga, di ba 4 nga yung pamilya ko na sunod-sunod, halos nagkanda namatay. Hindi ko nabayaran sa pag-ibig. Pero okay lang kasi okay naman ng pag-ibig noon. Accept naman ako. Kaya lang, hindi ko na natuloy-tuloy. Pero totoo lang, gusto ko talaga ibalik yung bahay na yun. Hindi ko lang ayaw ng mga pamilya ko din. Baka mamaya kung mangyari, na maganda, may mangyari naman na malas sa mga ganyang buhay. Hindi ko alam. Ang pagkuha ng bahay sa mga pag-ibig, kakadamalas, hindi ka, dami na nababayad ng mga bayad sa pera sa bahay na yan. Ang pinakamismong bahay mismo na, ang hindi mo na kukuha. Kung minsan, bigla nawawala ang mga may hawak ng bahay na kukuha na yan. Kaya nakailan kami nakuha ng bahay dito. Kaya hanggang ngayon, sa mga apartment kami. Hindi kayo makuha ng mga ganyang bahay. Ano ba? Ano bang gusto ng pag-ibig na bahay? Ito, pabalikin ako doon sa bahay na yun. Sige dito. Nagkwento kasi ako sa bahay na yan talaga noon. Hindi ko lang muna machika sa'yo kasi ayoko na alalahanin. Maano ko. Basta, chika ko yan sa inyo. Huwag kayong alala. Kahit wala kayong pakialam sa pag-chismis ko sa'yo. Basta chika ko yan sa'yo, ha? Yun, napaano lang ako. Napakamalas kasi namin sa bahay. Di po mga bahay na yun. Sa apartment. Pangatang buhay lang kami apartment. Di po nga din. Kaya makuha sa pag-ibig na yan. Hindi naman siguro sa pinaka-pag-ibig na may malas o mga hawak ng mga agency. Di po nga lang ako. Buisit. Yun na, napachika lang ako, Diday.
Mas may ako sa inyo. Next time. Lahat ako dito kayo nakipag ano lang ako hindi ako makapag-connect. Baka magising na yung kinukunik ko kayo mahirap na kayo. Mahirap na sa akin kayo. Nakikonnect ako dito. Kaya bubili na tayo dito. Goodbye. Bye sa inyo. Kahit walang pakialam sa pag-isip sa inyo. Pala ka sa buhay nyo ha. Masarap pa chika ako. Bye.